Ayan. Ayan si Casper, early morning. Treats? Treats? Gusto mo ta? Enchi baby naman talaga yan. Yan. Kailangan natin bigyan ng treats ang ating baby. Ay! 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 Happy! Kasi may iwan siya dito sa kwarto. So, dito. Yan. Alalala. Habang maliligo ako. Ayan. Kain muna ng treats sa aming baby Casper. Good morning, good morning, good morning po sa lahat mga kakuan. Please like and subscribe po kayo sa aming YouTube channel po. Have a blessed morning to everyone po. Maraming salamat po sa mga manunood at magsasubscribe po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po para marami akong treats. Joke. Sige po. Hi guys! Good morning mga kakwan! Kamusta po ang lahat? Good morning, good morning, good morning! Everyday gising is a blessing mga kakwan! Kamusta po ang lahat dyan? Ayan. Hatid na po ako ng aking alaga, no? Pero sumakit ang ulo ko. Sumakit ang ulo ko. Sex bombs. Okay, kwentuhan tayo habang tayo pauwi na, no? Kagabi, nakachat ko yung kaibigan ko. Kasi, ito para sa lahat ng mga OFW, sa mga uuwi, sa mga mag-aasikaso ng mga papel, kung etc. na anong gagawin natin. Napakahirap, no? Napakahirap na nakakainis. Especially pag wala kang wifi. Pag hindi malakas talaga ang wifi mo, kundi full ang wifi mo, mahihirapan ka mag-register sa e-registration. Pag open mo ng DMW apps na yan, na pinagagawa ng ating minamahal na gobyerno, no? Shout out. Sa totoo lang, ang isang OFW bago ka uwi, ang dami mo munang asikasuhin papel, babayaran, kukunin, ganto. Depende sa mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, sa mga tulad namin na domestic worker. Ang iba, sagot ng amo. Ang iba, hindi sinasagot ng amo ang mga bayarin. Lalo-lalo pagkuha ng OWA, ganyan. So, ayan, umpisahan natin sa e-registration sa DMW apps. Kasi magkakonect pala yung dalawa na yan. So, pag once na download ka na ng apps na yan, na DMW na yan, hindi mo pala yan ma-open agad, hindi ka pala makakapasok sa apps na yan kung hindi ka magre-register sa e-registration na sinasabi. Yung mga yan ay madali lang po yan. Kung full ang wifi nyo, kailangan nyo lang po i-Google, i-Chrome muna. So, pag nakapag-download na kayo ng apps na DMW na yan, so, baliwalain nyo muna po yan. Punta po kayo sa Google, sa Chrome, type nyo, e-registration. Ayun po, pag open yung apps na yan sa Google, makikita nyo doon, kailangan nyo mag-register muna dyan. So, pag nag-register kayo, email nyo, tapos sila magbibigay ng password. So, pagkatapos sa pagbibigay nila ng password, so, balik kayo ulit. May process na yan susundin. May process kayong susundin bago nyo ma-open yung apps na yan. Ngayon, pag naibigay nyo na yan, pag naipasok nyo na yung mga requirements na kailangan dyan, pwede na kayo bumalik dun sa apps na sinasabi nila DMW bago mabubuksan yan. Diba? Ang dami mong echiche bago ka makauwi. Yan pa lang sa apps na yan, talagang mamumuti na yung ano mo malalagas yung buhok mo sa ansang parte ng katawan mo. Yan pa lang yun ha. Wala pa yung pinaka main part na pupunta ka ng embassy. Meron pang ganun. Ngayon, pag pupunta ka ng embassy, bago ka pupunta ng embassy para sa verification naman ng iyong contract, kailangan mo munang mag-online appointment din. Sa Chrome ka rin, sa Google ka rin mag-open ng appointment na yan. Pangalawa yan. So, pag open mo ng ano na yan, pag nag-appointment ka na, so lalabas dyan yung mga requirements naman.
requirements, yung form na 25 pages, 27 pages ba, na galing sa Tadbir, magre-request ka doon, babayaran mo ng 76 dirham. Okay? Pagkatapos, yung papel na yon na 25 pages na yon, isi-xerox mo, kasama ng mga requirements na need nila, yung ID mo, yung passport mo, yung visa mo, yung passport ng amo mo, yung ID din ng amo mo, isi-xerox mo sila together 3 times copies. 3 copies each. So, yung sa Tadbir na 25 pages na yon, i-copy mo siya ng 3 copies. Gets nyo? Tapos yung mga requirements na need ng person mo, yung passport mo, yung ID mo, yung visa mo, yung sa amo mo na passport, at yung ID ng amo mo, 3 copies din yon. Okay? Pangalawa yan. Hindi pa tayo natatapos dyan. Woo! Shout out Philippines! Talaga naman. Sa totoo lang, kapag once na may edad ka na, tapos yung sa mga ganyan na kalikot sa mga wifi, kalikot sa Google, pag hindi ka matyaga sa ganyan, maiinis ka talaga sa totoo lang. Kasi ako, tinan mo ako, hindi pa naman ako ganun kaedad, no? Pero tinry ko kagabi kasi nga may nakachat ko yung kaibigan ko na ganito gagawin, ganyan. So tinry ko na, kumbaga maaga pa lang, sinubukan ko na mag-open, magbukas, magganyan, magkalikot ba. So hindi pala ganun kadali, ang dami palang mga asikasuhin, ang dami palang gagawin. Alam mo yung for the first, ang tagal mong hindi nakauwi, 4 years kang hindi umuwi, tapos excited ka nang umuwi ng Pilipinas, pero bago ka makauwi, ang dami pa nga asikasuhin, ang dami pa pang gagawin pa na kung ano-ano. Bakit naman kasi, no? Sa totoo lang, ang hirap na nga ng ano natin dito, napakahirap pa ng pag-uwi ng mga OFW. Tapos may mga basher na naman dyan, sasabihin na, may nakikita ako sa TikTok na sinasabihan na, hindi ka lang marunong, bobo mo naman, ganito, ganyan, ganyan. Pero sa totoo lang, mahirap talaga. Sobrang ang hirap. Bago ka makauwi, ang dami mong asikasuhin, daming bayaran, dami mong gagawin. Oh, ayan. Nagbago nga ang presidente natin sa Pilipinas. Nagkaroon ng apps nga, dagdag asikasuhin din. Tapos ang OEC online. Kasi ang yung sinasabi nilang yung DM na yan, DMW na yan, ano lang pala yan, sa mga balik manggagawa lang yan. So balik manggagawa, same amo ka lang, same amo or same company ka lang, pero pag yung nag-change visa ka, basta change ng amo mo, ng work mo, mag-online ka pa rin ng appointment para sa OEC mo. Kasi kung hindi ka magpa-file ng OEC or hindi ka kukuha ng OEC, hindi ka makakabalik dito. Kasi haharangin ka ng immigration ng Pilipinas. Yung mga requirements na yan, hindi naman kailangan sa pag-uwi Sa pag-uwi mo doon, ang alam ko lang, pag uuwi ka, ang titignan lang yun yung e-registration bago ka mag-flight yata. Yun ang titignan. Pero yung mga verification of contract or OEC, yan ay hindi tinitingnan pag pauwi. Yan ay ipagpabalik na tayo dito sa saan bansa ka man nagtatrabaho. So, ayan. Mamaya, itatry ko ulit magbukas. Itatry ko ulit na matapos yung file ng e-registration ko. Kasi, ngayon pagbukas ko, hindi pa siya updated. Kasi nga, hindi ko nga kagabi, may ipasok yung copy ng passport ko. Kasi nga, ang hina ng wifi ko sa kwarto. Sobrang ang hirap. Kailangan talaga ang wifi mo malakas. So, pupunta ako dun sa kabila at kakausapin ko din yung amo ko about sa mga bayaran, sa anong gagawin, para at least matapos na yung pag-verify ko ng contract at pag-register ko dyan sa e-registration na yan. Kasi yan ang medyo mabusisi. Yan ang kailangan na, siguro yan ang munang kailangan na asikasuhin para walang maging problema.
Kasi mahirap na pagbalik doon pa magkakaroon ng problema, masayang sa oras. Syempre pag nandun tayo sa Pilipinas, magpabalik naman dito, pila ka na naman doon sa kabahaba na shout out talaga. Bakit yung pila ng tawag nito, yung pila for going somewhere else in America, bakit ang ikli, no? Pero pag yung OFW ka, ang pila napakahaba, wala man lang dinagdag. Ewan ko lang ngayon kung meron na silang dinagdag na line, ha? Kasi tagal ko nang umuwi, almost 4 years na yun, mula nung nag-pandemic. Hindi ako nakauwi kasi nga natakot ako umuwi dahil nga sa ganyan, sa Pilipinas, baka mamaya maharang doon, maganyan. Alam mo yung maraming kwento na hindi naman tayo uuwi na mayaman. Ang mahalaga lang naman sa atin sa mga OFW, makauwi, makapagpahinga ng 1 buwan, makapag-relax sa Pilipinas. Alam mo yon, sa ilang taong mo pagkatrabaho dito sa ibang bansa, tsaka makapiling mo yung pamilya mo. Yun naman ang importante sa amin. Hindi naman mahalaga na kung ano man kahit na walang pera, kahit na uwi kang walang pera, basta ang mahalaga nakapagbakasyon ka. Kasi imagine mo naman yung taon na magkatrabaho ka tulad ko, na hindi ako umuwi ng 4 years, hindi naman ako nabigyan ng bakasyon. Kahit na nandito ako, sabihin mo kahit meron tayong ano ba yung tinatawag nila na merong 1 month na, may nakalagay kasi sa contract yan, kontrata na kung hindi ka uuwi ng Pilipinas, pwede mo siyang kuhanin dito para magbakasyon. Pero hindi yan inaano ng amo Sa mga company, meron silang ganyan. Ano ba tawag doon? Sakit. Pati ba naman iniisip? Ano ba tawag doon? May leave. Hindi leave Basta yun na yun. Alam yun na yun. Kayo na magsabi sa akin kung ano yun. Alam ko nagigets niyo ako. Hindi ko lang kung ano ba tawag doon. Basta yun na yun. Paulit-ulit naman tayo. So ayan mga kakuan, naikwento ko lang din ang na-experience ko kagabi na halos, alam nyo ba yung wala akong tulog ng dahilan dyan. Alam mo, nag-aalala ako, ano ba to, kahit na ang tagal pa naman na ng uwi ko, bakit ko naman inaasikaso, bakit ngayon ako nagbubusin o nag-open, ano ba yan, grabe naman to sa sakyan na to. Ngayon lang ako bakit ngayon ako nag-aasikaso, ang layo pa naman ng bakasyon ko. So mas maganda pala yung bago ka uuwi, kailangan mo ng asikaso, lalo pag first time mo gumamit ng mga apps na yan. Kasi dati pag uwi naman, wala namang registration na sinasabi. Meron lang naman pag uuwi ka, verify contract lang naman ng dati, verify contract, OEC, OWA. Okay na yun, tapos okay na yun, mag-abide ka. Appointment, same lang din naman ang process, mag-appointment ka. Madali naman kumuha ng appointment, basta nga yung wifi mo okay naman. Kasi madali lang naman pag nag-type ka, Abu Dhabi, kunwari, saan kang area, halimbawa, Abu Dhabi ako, i-type ko lang doon, Abu Dhabi, appointment for verification contract, andun na. Tapos, pag open mo doon, nakalagay na mayroon mga slot, may nakabilog na doon na anong date nang meron sila na available na date. So, pipindutin mo lang yun. Tapos, ang time ko, anong oras ka, anong pinili mong oras. Tapos, yun na. Automatic yun. Pagka-click mo ng date and time na pagpunta mo doon, automatic yun. Diretso yun sa papasok. Merong message na darating sa email mo na yun, nakapag-book ka na for appointment. Yun, madali lang yun, okay lang. Ganon din yun noon. Ganon lang ang process noon talaga. Kaya ang ginagawa ko, before ako uwi, 1 week, doon ako nag-aasikaso. Wala na yung open house, ganto, ganyan. Wala na. Tapos pag uuwi ka, pag lalabas ka dito ng bansa, wala silang titignan, diretso na. Pagbalik mo na lang, yung inaasikaso mong papel, OEC mo, doon mo ipapakita sa immigration sa Pinas. Yun lang. Ang dinagdag nila dito ngayon, yung e-registration, yun yung bago na ngayon na kailangan mo mag-fill up through online. O sabihin na natin madali through online, pero ang mahirap din kasi may iba rin ditong mga bahay o may mga amo dito na hindi nagbibigay ng passport. Ano ba yan?
na, nagagaya na to sa mga bulol. Meron po kasi dito mga amo hindi nagbibigay ng password ng Wi-Fi. Hindi po lahat yan merong Wi-Fi. For your information po, sa lahat po na nagsasabi na, ang hirap ang dali-dali lang magano, ganyan-ganyan. Dito po ngayon, hindi na po sila ganon. Tulad ng amo ko, ang tagal ko na dito. Pero, pwede akong pumasok sa loob. Pero may mga katulong talaga dito na hindi binibigyan na ng amo ng password ng Wi-Fi. Talaga yun. Halos yung iba dito nagde-data na lang. Nagde-data sila, nagbabayad sila. Or yung iba dito, kung yung may mga maayos-ayos ang sahod, nagde-data sila, nagbabayad sila monthly sa line ng telepono dito para meron silang Wi-Fi. Yun talaga, yun ang mahirap din dito. Hindi na katulad dati na medyo mababait. Ngayon kasi ang mga amo nagbabago ng utak, nagbabago ng mga sa katulong. Yung iba hindi nabibigyan talaga ng Wi-Fi dito. Work kung work lang, kumbaga. Comment down below kung totoo yung sinasabi ko. Kasi totoo talaga naman. Totoo yan kasi may nakakausap din ako kahit driver. Kahit mga driver, merong ibang amo talaga, hindi sila nagbibigay ng password na sa bahay. Kaya, ayun, sabi ko sa inyo, hindi po madali ang trabaho din ng isang, mga OFW talaga. Kumbaga, yun na nga lang alibangan ng mga OFW na pagkatapos ng trabaho mo, upo ka, manood ka ng YouTube, ganyan, para ba malibang, para makatulog ka, para kung mayroon ka mga iniisip, yung utak mo, ganyan. Kaya yung iba dito, pagka yung mga walang wifi nasisiraan, joke. Ang mga Pilipino naman din kasi madiskarte din naman talaga. Kapag walang wifi talaga, hindi maaari talagang inuuto yung mga alaga. Pag may mga bata pa dyan ng mga alaga, uutuin, yan. Minsan titignan yung tawagan ng mga bata. Nandun, makikita yun. Siyempre, makikita yun, ito yung password yun. Doon sila makakakonect. Kung baka kanya-kanyang diskarte nilang ginagawa, pero hindi lahat talaga dito nakakakuha ng wifi sa bahay talaga. Kasi may ibang amo dito, kuripot na rin talaga ngayon eh. So, ayun, nakahaba na po ng kwento ko. Mga kakuhan, sana po na-enjoy kayo sa aking mga daldal dito, daldal doon. So, si Casper po, hindi ko kasama ngayon. Mamaya ko po siya makakasama kasi nga, alam nyo na yung alaga ko. So, mga kakuhan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please subscribe na po kayo mga kakuhan. Kung dadaan po to sa inyong sa mga YT channel nyo, please panoorin nyo po at subscribe nyo po. Support nyo po kami ni Casper. And please, ayan na, nag-showering, shimmering na. Please subscribe nyo rin po ang aking mga kaibigan, naging kakilala at mga naging support dito sa aking YouTube channel. Marlon Yang Vlog, Ann Kalaman, James Leoncio family, at the rest ng Team Burikat. At syempre, ang aking Lodi na si Jack Sparrow, I8 Vlog, Mix Vlog, B-Page. Shoutout po sa lahat at shoutout po sa classmate ko dyan, si Shian Patrice. Ayan po mga kakuhan, God bless you all. Mag-iingat po tayong palagi at kumain po tayo. Be happy lang po, always good vibes lang tayo kahit bulol-bulol. Yala, bye!